Magandang araw mga kabonsai. Ito na naman po ako at nagpapakilala. Bagitong bonsaiista pero meron po tayong nagagawa. At napagpa-practicean din naman po natin kung paano at i-arrange o system ang ating bonsai. Tulad nga po nito ay kinuha ko ito sa dati ko po siyang pinakawalan sa lupa. Ngayon po ay aking i-design na po siya at kailangan na po siyang bunutin. Kasi nga po, tingnan nyo nga po, masyado na pong wild ang kanyang ugat at masyado na akong mahihirapan kung ipagpapatuloy ang aking at hahaba pa ang kanyang proseso na ground extension para power pass to para mapabilis ang ating paglago at paglaki ng ating bonsai. Ito na po pala yung katawan niya. Dati po ay ganito lang po siya kalaki. In beginning na pinakawalan ko siya sa lupa, ito lang in I think is 6 months for extension for the ground. Kaya nga po ngayon napansin ko over na siya at masyado nang nakakawala ang mga roots niya. Tingnan nyo po ito. Kaya kailangan na po natin siyang bunutin. Marami na rin po akong natututunan at kailangan po rin po sigurong pag-aralan pa at ng mas mahabang proseso ang pagbubonsai. Tulad nga po nito, pero ito pong natututunan ko at ina-apply ko. Maganda naman po siguro ang resulta na nakikita ko at napag-aaralan ko sa aking mga nakikita at pinamamarisan ko. Ganoon naman po talaga, wala naman pong nalaman ng una, kailangan mag-aral. Di po ba? Wala naman pong naging alam natin ng mabilis. Wala pong ganon. Kailangan proseso at kamukha ng pagbubonsai, parang isang nag-aalaga ka ng isang sanggol. Tulad nga nito. Masyado na siyang wild. Kailangan na nating siguro para makuha natin yung gusto nating i-design sa kanya. May design na siya pero para siya isang maging ganap na talagang bonsai at mas mapaganda pa po natin. Yan po mga kabonsai, mahirap-hirap po ito, matagal ang gawaan. Marami pa po kasi sobrang ang wild na. Kaya abangan nyo po sa susunod na video natin. Pagpapatuloy ko po ang aking video para sa pag-makeover ng ating bonsai na to. Kamachile Materials.